Kararating lang namin nun sa probinsya nang biglang may naramdaman ako na kakaiba. Feeling ko sa mga oras na yon ay merong nakatingin sa akin. Hindi ko lang masabi pero sigurado ako hindi tao. Unti-unti na ring lumakas ang tibok ng dibdib ko noon. Alas 5 pa lang ng hapon pero pakiramdam ko ay parang alas 12 ng gabi. Ang bigat kasi ng aura. Parang may isang nilalang na hindi basta-basta. Dahil sa pakiramdam na yon, ay niyaya ko si Jonah na pumasok na sa bahay nila. Sinabihan ko siya na magpahinga muna kami. Pero yung totoo ay hindi talaga ako mapakali sa mga oras na yon. Ako si Juvie. 5 years na kami na magkatrabaho ni Jonah. Bukod sa pareho kaming babae, ay marami din kaming pagkakahalintulad. Isa na dun ang pagta-travel. Nag-i-enjoy kami pareho kapag nakakapunta sa ibang lugar. Kaya nung in-invite niya ako sa probinsya nila, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Mabilis ang sagot ko noon at sabay tanong sa kanya na kung kailan ba. Tsaka hindi pa kasi ako nakapunta ng summer. Kaya ganun na lang din ang pagka-excite ko noon. Matalik na kaibigan ang turing ko kay Jonah. Halos lahat na yata ng tungkol sa akin ay alam niya. Pero maliban lang sa isang bagay. Isang bagay na nilihim ko sa kanya simula pa nung una kaming nagkakilala. Hindi niya kasi alam na nakakakita ako ng hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Sa madaling sabi, nakakakita ako ng mga kakaibang nilalang. Maligno, lamang lupa, ligaw na kaluluwa at kung ano-ano pa. Iilan lang yan sa mga nakikita ko. Ayoko malaman ni Jonah ang tungkol doon. Natatakot kasi ako na mawirduhan siya sa akin. Alam naman natin na hindi lahat ay tanggap ang ganun. Ayoko masira ang pagkakaibigan namin dahil lang sa third eye ko. Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutan mag-subscribe kung gusto mo ang ganitong mga kwento. Maraming salamat. Bata pa lang kasi ako noon nang mapansin ko na may kakaiba sa akin. Sa una ay matinding takot ang nararamdaman ko tuwing nakakakita ako. Lalo na nung unang beses ko makakita ng ligaw na kaluluwa. Halos 1 linggo ako nagkasakit noon. Pero habang tumatagal, ay unti-unti ko nang natatanggap sa sarili na may kakaiba sa akin. Minsan kapag nakakakita ako ng multo ay hindi ko na lang pinapasin. Pero may mga panahon pa rin na nakakaramdam ako ng matinding takot. Di ko pa rin maiwasan na manginig sa sobrang takot at minsan pa nga ay nahihimatay ako. Katulad na lang nung nangyari sa trabaho namin ni Jonah. Pareho kasi kaming cashier sa isang sikat na mall. May araw nun na ako lang na mag-isa ang naiwan sa pantry namin. Break time ko nun at katatapos ko lang kumain. Dahil mahaba pa ang oras ko, pinili ko muna ang umidlip dun sa mesa. Habang nakayoko ang ulo ko nun, ay may naramdaman akong kakaibang lamig sa tabi ko. Sobrang lamig talaga na para bang may katabi akong malaking aircon. Kaya kahit inaatok ako nun, ay inangat ko ang ulo ko para tingnan kung ano ang meron sa tabi ko. Pagkatingin ko ay nabigla ako at di ko maigalaw ang buo kong katawan. May isang ligaw na kaluluwa kasi sa tabi ko. Nakaupo ito at nakasuot ng pang-nurse. Actually, hindi siya totally nakaupo. Nakalutang kasi ang kanyang puwetan habang naka-side view sa akin. Dahil sa sobrang takot ko noon at pagkabigla ay nakaramdam ako ng panghihina. Hanggang sa hindi ko namalayan, nahimatay pala ako. Pagkagising ko ay nakahiga na ako sa isang mahabang upuan. Nahimatay raw ako, sabi ng HR namin. Nung tinanong niya ako kung anong nangyari, ay di ko na lang sinabi ang totoo. Ayoko na malaman nila na may nakita akong kaluluwa at sa loob pa mismo ng pantry namin. Kahit si Jonah nun
ay napatanong rin sa akin kung anong nangyari. Pero katulad ng sinabi ko sa HR namin, ay hindi rin nalaman ng kaibigan ko kung ano ang totoo. Gumawa lang ako ng ibang kwento para hindi na ako kulitin ni Jonah. Makulit kasi yun. Sabi pa nga ng iba ay may pagkapilya raw. Kaya nga isa sa mga dahilan kung bakit ako sumama sa probinsya nila ay dahil rin sa kanyang mga kwento. Marami daw pogi sa lugar nila lalo na tuwing fiesta. Dumadayo raw kasi yung ibang mga lalaki na taga-ibang baryo. Sa katunayan nga raw ay meron siyang boy best friend sa probinsya at gusto niya ito ipakilala sa akin. Nagkataon naman na meron pa akong vacation leave kaya sinabayan ko na ang trip ng kaibigan ko. Simple lang ang buhay nila Jonah sa probinsya. Sakto lang ang bahay nila at may 2 kwarto. Pero yung nagustuhan ko talaga ay meron silang payag o tambayan sa likod ng kanilang bahay. Parang cottage sa gilid ng dagat ang hitsura nito. May magkaharap na mahabang upuan at mesa naman sa gitna. Ang presko tumambay doon dahil gawa sa nipa ang bubong. Marami ding puno ng kahoy ang nakapaligid sa tambayan na yon. Pero sa kabila ng masarap na pakiramdam na yon, ay may halong kaba sa dibdib ko. Nagtatayuan kasi madalas ang balahibo ko kapag tumatambay kami doon. Yung pakiramdam na may nagmamasid na kakaibang nilalang ay nakakakilabot talaga. Ayoko na lang din pansinin masyado dahil gusto kong mag-enjoy sa probinsya ng kaibigan ko. Kung umabot ka dito, ay paki-like and subscribe bilang suporta sa munting channel na ito. Maraming salamat. First time ako nakapunta ng Samar at totoo nga ang sabi ni Jonah na maraming gwapo sa lugar nila. May hitsura din si Edward, ang boy best friend ng kaibigan ko. Matangkad siya at malaki ang katawan. Malinis din tingnan si Edward dahil maputi ito kahit sa palayan nagtratrabaho. Subalit sa kabila ng mga yun ay may naramdaman akong kakaiba kay Edward. Di ko lang sure pero parang may something sa kanya. Hanggang sa dumating na ang araw ng fiesta. Nag-enjoy kami pareho ng kaibigan ko sa disco o sayawan na sinasabi niya. Hindi nga lang kami nagtagal doon. Paano naman kasi karamihan ng mga lalaki doon ay nasa amin ang atensyon. Paliwanag naman ni Jonah ay normal lang daw yon kasi galing siya ng Maynila. Ganun raw talaga kapag may umuuwi sa probinsya nila at galing ng Maynila. Mas lalo na raw kasi may kasama pa siya na taga Maynila rin. Parang artista daw kung ituring ng mga lalaki ron ang mga dayo na babae. Doon ko lang na-realize na kaya pala sa amin nakatingin ang halos lahat ng mga lalaki. Napansin ko rin na iba ang tingin sa amin ng mga babae. Parang gusto kaming sabunutan ni Jonah. Kaya kahit nag-i-enjoy pa kami sa disco, ay pinili na lang namin ang umuwi para makaiwas sa gulo. Sinama ni Jonah ang boy best friend niya sa pag-uwi namin. Sinama naman ni Edward ang isa niyang pinsan na lalaki. Sa kabilang baryo pa kasi ang uuwian nila, kaya mas okay raw kung magkasama silang magpinsan. Mag-aalas 10 na ng gabi nung makarating kaming 4 kina Jonah. Kumain lang kami at dumiretso sa likod ng bahay sa may tambayan. Mag-inuman na lang daw kami, sabi ni Jonah. Para daw ma-enjoy pa rin namin yung fiesta kahit wala na kami sa disco. Dahil pare-pareho naman kami umiinom ng alak, ay nagkasundo agad kaming 4. Ngunit nakakailang tagay pa lang ako noon nang mapansin ko na may nakatingin na naman sa akin. Hindi si Edward o ang pinsan niya ang tinutukoy ko, kundi ang kakaibang nilalang. Nalalaman ko kasi agad ito dahil nagtatayuan ng mga balahibo ko sa batok. Sa katunayan nga ay napansin ako ni Jonah na palingalinga sa paligid namin.
Kaharap ko kasi siya, kaya mabilis niya akong napapansin. Samantala magkatabi naman ang magpinsan na lalaki at abala ang mga ito sa kwentuhan. Kahit sinisinyasan na ako ni Jonah kung ano ang problema, ay hindi pa rin ako mapakali. At that time kasi ay feeling ko sobrang lapit lang ng nagmamasid sa akin. Pero katagalan ay suminyas na lang din ako pabalik kay Jonah. Sabi ko okay lang ako, wala namang problema. Ayoko rin kasi masira yung moment na yon kasama ang mga bago kong kaibigan. Di ko na lang pinansin ang nakakakilabot na pakiramdam sa sandaling iyon. Nilibang ko na lang ang sarili sa pakikipagkwentuhan kina Edward at Jonah. Maya't maya pa ay nagtaka ang tatlo nang sabay ko tinakpan ang magkabilaan kong tenga gamit ang aking mga kamay. May bigla kasi akong narinig. Isang matinis na boses at tinatawag ang pangalan ko ng paulit-ulit. Parang maliit na kakaibang nilalang ang tumatawag sa pangalan ko. Dahil nabigla si Edward sa kanyang nasaksihan, ay mabilis niya akong niyakap. Kasabay nun ay tinanong niya ako kung narinig ko daw ba ang kakaibang boses na yon. Nabigla naman ako sa tanong ni Edward. Inisip ko agad na bakit alam niya ang tungkol sa kakaibang boses. Bakit alam niyang may matinis na boses ang tumatawag sa pangalan ko? Matapos namin mag-usap ng masinsinan, ay dun ko nalaman na nakakaramdam at nakakakita rin pala si Edward ng mga kakaibang nilalang. Kaya pala nung una naming pagkikita ay nasabi ko sa sarili na parang may something sa kanya. Yun na pala yun. Sinabi rin ni Edward na hindi pa raw ako tinatawag ng kakaibang boses na yun ay naramdaman na niya. Alam na niyang may kakaibang nilalang ang nagmamasid sa akin. Matapos ang paliwanag na yun ni Edward ay nagsalita naman ang kaibigan kong si Jonah. Inamin niya sa akin na matagal niya na raw alam ang tungkol sa third eye ko. Ayaw niya lang raw akong pangunahan. Gusto niya daw ay kusa kong sabihin sa kanya ang tungkol dun. Dagdag pa ni Jonah, unang araw pa lang daw nung nagkakilala kami ay alam na niya ito. Pareho daw kasi ang mga galaw namin ng boy best friend niyang si Edward. Kaya kalaunan daw habang tumatagal ang pagiging magkaibigan namin ay na-confirm niya na totoo ang kanyang hinala. Actually nga raw ay alam niya ang tungkol sa pantry kung bakit ako nahimatay. Halata raw kasi yung mga kilos ko nun. Sa tagal daw ng pagiging boy best friend nila ni Edward ay kabisado niya ang reaksyon ng mukha kapag nakakakita ito ng kakaibang nilalang. Hindi ko alam pero naluha ako dun sa mga narinig ko kay Jonah. Naramdaman ko kasi ang pagiging tunay niyang kaibigan. Sa kabila kasi ng lahat, kahit hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang totoo, ay di nagbago ang pakitungo niya sa akin. Ang swerte ko kay Jonah. Ilang sandali pa ay biglang nagsalita si Edward. Sabi nito ay mag-uwian na kami at itigil na lang muna ang inuman na ginagawa. Malakas na puwersa daw ang nararamdaman niya galing sa kakaibang nilalang na yon. Parang may gusto raw ito sa akin at nagsiselos sa mga lalaki na kasama ko. Agad naman sinunod namin ang sinabi ni Edward. Tsaka nanginginig na rin ako sa takot noon kaya di na namin tinapos ang pag-inom ng alak. Di nagtagal ay umalis na ang magpinsan para umuwi na. Pumasok naman kami agad ni Jonah sa loob ng bahay pagkaalis ng dalawa. Dumiretso kami ng kwarto para magpahinga at kalimutan na lang kung ano ang nangyari. Ilang minuto lang ang nagdaan at siguro dahil na rin sa alak ay mabilis nakatulog si Jonah. Ako naman ay di mapakali. Buhay na buhay ang diwa ko sa mga oras na yon. Naglalaro kasi sa isipan ko ang matinis na boses na tumatawag sa pangalan ko. Pero kahit hindi ako makatulog, ay pilit kong pinipikit ang mga mata ko para makalimutan na rin ang pangyayari na yon. Ngunit bigla akong nagulat nang maramdaman ko na may kumalabit sa aking tuhod.
malakas ang pagkakakalabit nito. Para bang malaking daliri ang kumalabit sa tuhod ko. Dahil doon ay mabilis akong tumingin sa aking paanan. Gusto kong klaruhin kung ano nga ba yon. At doon na tuluyang nanginig sa takot ang buo kong katawan dahil sa nakita ko. Isang kakaibang nilalang ang nakita ko. Para siyang unano. Nakatayo ito malapit lang sa aking harapan. Sobrang itim ng kanyang balat at parang bang matanda ang kanyang mukha. Mapupula ang kanyang mga mata, tapos dilat na dilat ito. Napansin ko rin ang maliit niyang kamay, pero matataba ang mga daliri nito. Mas nanginig pa ako sa takot nung mapansin ko na para siyang galit na nakatingin sa akin. Wala naman itong ginagawa at nakatayo lang ng diretso. Titig na titig sa mga mata ko ang kakaibang nilalang na ito. Di ako sigurado kung ano yon, basta ang alam ko lang ay hindi tao ang nakikita ko. Dahil di ako nakagalaw agad sa mga oras na yon, ay napako rin ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa unti-unti itong umatras patungo sa pintuan ng kwarto. At nung tuluyan siyang nakarating sa may pintuan, ay bigla itong nawala sa paningin ko. Matapos ang pangyayaring iyon, ay hindi ko na namalayan na nakabalot na pala ng kumot ang buo kong katawan. Hindi ko na napasin ang ginawa kong pagbabalot sa sarili. Pero sa loob ng kumot na yon ay hindi pa rin humuhupa ang kaba sa dibdib ko. Halos naliligo na ako noon ng pawis sa mga oras na yon. Kinabukasan ay maaga kami umalis ni Yona sa bahay nila para bumalik na ng Maynila. Habang nasa bus kaming dalawa, ay kwinento ko sa kanya kung ano ang nangyari habang siya ay tulog. At dun ko nalaman na duwending itim pala ang nakita ko at kumalabit sa aking tuhod. Sabi ni Jonah ay marami na raw kwento sa lugar nila patungkol sa duwending itim na yon. Mabuti na nga lang daw at wala itong ginawa na hindi maganda. Pero mag-iingat raw ako dahil baka ang duwende na yon ay yung sinasabi ni Edward na may gusto sa akin.